ang Lord naglikha ng 7 araw sa loob ng isang linggo. From day 1 to day 6, Genesis 2 ito. Even the Lord worked. Okay? And on the 7th day, anong ginawa ng Lord? The Lord rested. Okay? Pero hindi ibig sabihin wala siyang ginawa. Okay? Wala lang nangyari on the 7th day. Kaya sa buhay natin bilang Kristiyano, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga na mamahinga ka sa kamay ng Diyos. Mahalaga. Okay. Kasi kung sinabi mong pagod ka physically, itulog mo, ikain mo, paggising mo, okay ka na ulit. Pero pag ito ang hindi nakapagpahinga, kahit anong gawin mong higa, you're pretending that you're sleeping, but you're not. Nakahiga ang katawan mo, pikit ang mata mo, ang sabi ng mga anak mo, huwag kang maingay, natutulog si mama, sa totoo lang gising ka. At malimit kong sinasabi, kung may bayad lang ang pigbibiyahe ng utak na ubos ng pera mo, nakailang balik ka sa Pilipinas? Many times, okay? So, nangangahulugan na tayo bilang tao, regardless of our age, regardless of our status, may tinapos, wala. Kailangan nating magpahinga sa kamay ng Lord. Amen? Okay. Sige. So, handa na tayong tanggapin ang salita ng Diyos. Sige, hingi muna tayong guidance. Can we all close our eyes, bow down our heads, we will pray. Hallelujah! Father in heaven, in the mighty name of your Son, Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, sa hapong ito, malayo namin inaanyayahan ang iyong banal na Santong Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan, na siyang magbukas ng aming kaisipan, ng aming diwa, at hayaan niyo, Panginoon, na sa hapong ito, as your word is preached in our midst, Panginoon, amin itong madampot, matanggap, amin itong maunawaan, O Lord God, at hayaan mo ng iyong salita, hindi lamang maging educational, kundi ito, Lord God, ay maging transformational sa aming buhay. Ang iyong salita siya magpapabago, hallelujah, ng aming mga pananaw sa buhay, ang iyong salitang magbigay ng pag-asa, O Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah. At maging siyang mabalikod, hide me at the back of the cross, not my weakness, but your glory shall be manifested in our midst. Maging, O Lord God, hallelujah, ang ilangis niyo sa aking mga labi, masabi ang dapat, hindi masabi ang hindi nararapat sa aming kalagitnaan. At Panginoon, lakipan niyo ng himala, pagpapala, ang iyong salitang ipapahayag sa hapong ito. Salamat, O Lord God, maging bawat panulukan ng lugar na ito, send the place with the walls of fire. No plans and works of the enemy shall prevail habang kami nandito. Salamat, O Lord God, sa inyo na yung banal pamarito ko aming panalangin. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Now, sige. Akala nyo, tapos na ako ng linggo. Hindi pa. Okay. We will make it a series. Kasi sabi ko na sa inyo, series teaching po ito. Okay? This would be a series of teaching, a series of rebuking and correcting the trajectory of our Christian lives. Okay? Na dapat, ganito yan, pag lalong tumatagal sa pananampalataya, okay, lalong tumutuwid ang lakad sa katuwiran. Hello? At lalo tigit, mas lalong naging visible ang bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Hello? So please stay with me. Okay? Sige. Last Sunday, anong pinag-usapan natin last Sunday? Tanda nyo? Ay, kadaling makalimot ang mga ita. Okay. Di ka pinag-usapan natin, di ka yung title ng ating pinag-aralan nung last Sunday is, saan ang bunga? And I hope sa loob ng isang linggo na hanap mo, nakita nyo na ang bunga. Hulog daw. Mahirap yan. Okay. Sige. Brother Maki, Galatians 5:22 ulit.
pakilagay para just to give them a short refresher. Okay? Sige. English, Brother Maki, please. Okay. But, tingnan nyo ha, anong sabi ko nung nakarang linggo? Singular. Okay? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Okay. Siyam. Siyam siya pero singular. Hindi plural. Na dapat memorize na natin lahat. Okay? And by the way, bago ko makalimutan, kayo ang magre-remind sa akin, ha? Dahil hindi ko sasabihin ang title. Kayo ang magre-remind sa akin. Bago tayo darating sa conclusion, itaas nyo kamay nyo. Pastor, pakibanggit po yung title. Okay? Sa dulo ko babanggitin ang title. Okay? Agree kayo, ha? Huwag nyo kalimutan. Okay, now, ganito. Okay. Ilan yan? Siyam. Okay? Now, ano ang pang-siyam? Self-control. Sino nagpipray dito na magbunga ang self-control sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Be honest! Be honest! Sino Lord, gusto kong magbunga ang self-control sa aking buhay. Nag-pray kayo ng self-control. Noong nakaraang linggo, naghanda ng lechon si Brother Asle. Tapos, Lord, salamat sa mga pagkain ito, mga pagpapalang dinala mo sa buhay namin. Alam mo, nag-pray ka ng self-control. Ang gusto ng Lord makita kung gaano katatag ang iyong paninindigan pagdating sa self-control. Tapos naghanda ng crispy pata, may sisig. Tapos, kasi summer na, may nilagang okra, nilagang talong, na nagayat si Sister Arlette ng chipol at kamatis, nilagyan ng bagoong. At gali na tayo niyan. Tapos yung asiring nag-pray, Lord, salamat sa mga pagkain ito. Ang mga pagkain ito, magbigay kalusugan sa aming mga katawan. Sabi ng mga anghel, paano kaya? Crispy pata nandoon, bagoong, lechon. Baby, because God wants to test our self-control. Hello? Tapos sabi, negotiate ka ngayon sa Lord. Lord, pwedeng pass mo na ngayon. Okay? And that's our tendency. Yan ang realidad. Okay, now, ganito. Alam nyo, sabi ko nga, sa buhay natin, kung hindi, anong pinakauna? Love. Because why? God is? Okay. Sinasabi mong anak ka ng Diyos. Sinasabi mong tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon at sariling nagpapagligtas. Nangangahulugan ang Espiritu ng Diyos na sa iyo. Hello? But since tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at pinangangalandakan mo ang Diyos ang nasa iyo, nangangahulugan, meron ka nito. Meron ka nito. Hello? Okay. Now, tingnan nyo, hindi aksidente na ito ang una. Because when you have this, you will have this. You will have this. You will have this. You will have this. Hello? Now, ganun sinabi ko nung nakarang linggo, mahalaga sa buhay natin bilang Kristiyano na hindi lang fruit, hindi lang gift. Naalala niyo yung binanggit ko? 1 Corinthians 12, 7-11. The gift of the Holy Spirit. Speaking in tongues, prophecy, ano pa? Wisdom, knowledge, gift of healing, discernment. Okay? Hello? Okay. It's good
na may manifestation. Pero mas maganda, di kay mas maganda kaya, nagpa-prophesy ka nga. Sana yung ating text dati, Brother Maki, ibalik doon sa 5:22. Nagpo-prophesy ka nga, nag-i-speaking of tongues ka nga, wala ka naman ito. Alam niyo ito? Pakibasa? Please. Pakibasa ulit? Please. Hindi yung binibenta sa palengke, ha? Okay, now, kasi ang akala natin, magkakaroon tayo ng peace. Andiyan mo yung Boracay. Andiyan mo El Nido. Kasi sa pag-aakala mo, pagpunta mo doon, matatagpuan mo ang peace. Hello? Paano ka makakatagpo ng peace? Andiyan mo kayo, magbakansa tayo. Pupunta tayo ng El Nido sa Coron, sa Palawan. Sa pag-aakalang makakatagpo ka ng peace, eh kung ikaw magbabayad, sa tingin mo walang may peace dyan. Ha? Wala. Bakit? Alala ka na, magkano kaya ang bill dito sa hotel? O tapos sa Pilipinas, 3 beses kumain maghapon, may merienda, may 2 merienda pa yan. Oh. Pag-aagahan nyo ng alas 5, mag-merienda, alas 10 merienda. Alas 12 tanghalian, alas 4 merienda uli, alas 6 hapunan na. Oh. Kaya sa pag-aakala mong pupunta ng sama ko ang aking mga kaibigan, pupunta ng Boracay o pupunta ng Coron to have a little peace. Sa pag-aakalang doon makakatagpo ka ng peace. Eh kung sinabing 5,000 per person sa albergo, tapos shoulder mo lahat, may peace ka kaya doon? Wala! Hello? So, sabi ko, mahalaga na may manifestation. Hello? Pero mas lalong mahalaga na namumunga ang ating buhay. Ay, pastor, ibig niyong sabihin, ganito, meron ako dapat nito, pastor, dapat nito. Oo. Sabi ni pastor, kailangan, nagturo si pastor, dapat daw magkaroon tayo ng kindness and goodness. Dapat within 3 months, dapat magkaroon na ako nito. Ito. Dapat magkaroon na ako niyan within 3 months. Dapat pagkalipas ng 3 months, meron na ako niyan. So, you perceive the fruits. Hello? Nandiyan pa ba kaya? Sige, pumalakpak ang mga inaantok. Focus. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, focus. Okay. Sige, concentrate. Now, ganito. Kung sinabi mo na, kasi sabi ng pastor, yun ang narinig kong preaching, na dapat magkaroon kami ng peace, ng love, ng gentleness. Kaya sinisikap ko sa aking sarili na in the next 3 months magkakaroon ako niyan. So, nangangahulugan, you are perceiving. Tinatanaw mo. Hello? Pero naalala nyo ba, ang binasa natin ng John 15:16, ang sabi ng Lord, upang kayo'y mamunga. God, Jesus, doesn't only want us to perceive fruit. Jesus wants us to bear fruit. Ito ang hinihintay ng Lord sa atin, no? So, pag sinabi mong dapat in the next 3 months magmamanifest ang fruit, that is perception. Hello? Anong araw ngayon? 22. Tama? Linggo. Ang date, 22. In the next 8 days, you perceive you will receive your salary. Trabaho kayo. Tama? Hello? Pero sa totoo lang, yung salary mo, wala pa sa punto kurente mo. Perception lang yun na may darating. Hello? Pero ang gusto ng Lord, hindi lang natin ipiperceive ang fruit. Ang gusto ng Lord. Basa, 1, 2, 3. Ulit, 1, 2, 3, lakse.
Sabihin mo sa katabi mo, para sa'yo yun. Okay. Kasi sabi ko, kung ang ating buhay, walang manifestation, walang fruits, at hindi natin nakikita ang gifts. Okay? Ang mangyayari sa ating buhay, our lives will be dry. Hello? Ang ating pananampalataya, ang term ko dyan, bonsai. Tumagal lang sa edad sa pagiging Kristiyano, walang experience, walang naranasan. Hello? Ganito. Sino na ang nakaranas dito na himala ng Lord? Taas ang kamay. Ang dami. Sino ang nakaranas ng kagalingan ng Lord? Taas ang kamay. Ang dami. Now, tingnan nyo. Hindi ba yung naranasan yung himala, nagbago ng Christian life nyo? Di ba? Kasi nakaranas ka ng himala. So there was the manifestation of the power of God. Hello? Salamat sa Lord, Pastor. Nung pinag-pray ang sakit ng aking tuhod, ang sakit ng aking likod, gumaling ako. Kaya salamat sa Lord. Now, manifestation yon. Pwedeng nawala ang sakit sa tuhod. Pwedeng nawala ang sakit sa likod. Pero yung yabang, hindi. Pwedeng nawala, kasi nung pinag-pray ako, may bukol ako dito. Pwedeng nawala yung bukol dito. Pero yung pagiging arrogante, hindi nawala. Hello? Now, ganito. When we experience, it's good. Hindi ko sinasabing masama ang maka-experience ng miracle, gumaling ka. Experiencing miracle is good. Because it changed our walk in our Christian life. Hello? Mas lalong lumalalim yung pagkapit mo sa Diyos. Nakaranas ka ng Himalaya. Nung nakaranas ka ng kagalingan, nagbago ang pananaw mo sa Christian life mo. But listen to this. Pero, nung nagbunga ka, binago ka ng Diyos. Hello? Pwede ang isang, anong sabi ko nung Sunday? Pwede ang isang Kristiyano on fire pag nag-pray sabi ko, tsaka sandali, huwag tayo masyadong, anong tawag doon? How do I call that term? Yun bang, pwede namang mag-pray ng, Lord, samahan nyo kami, ingatan nyo kami, gabayan nyo kami. Hindi naman kailangan sa harapan ng Diyos mag-change tayo ng voice intonation. Lord, samahan mo kami, Panginoon. Hindi mo mai-impress si Lord niyan, kapatid. By changing your voice intonation, hindi makakaantig yan sa Lord. Dahil bakit? Dahil kahit simpleng panalangin on your very natural voice and on your very natural you, dahil ang tinitignan ng Lord, ang pinapakinggan ng Lord, not your voice intonation, ang pinapakinggan ng Lord, tono ng puso mo. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo yan? Oh, baby. Now, okay. Di ba sabi ko nung Sunday, paano ang isang na namumunga? John 15 ulit. Ang sabi ni Jesus, if you remain in me. So, mamumunga lang tayo. Yung Galatians 5:22. Kung tayo connected sa Lord. What's out? The same John 15 says, ang sangang hindi namumunga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gusto mo gano'n? Ayaw natin. Why? We don't want to be alienated with God. Everybody desires to remain in the presence of God. Hello? Now, sige. Okay. Gaya ng sinabi ko, ang gusto ni Jesus, hindi lang natin i-perceive
Alam niyo ba, ano bang perceive kasi sa Tagalog? Ha? Pag-akala, pag-asa, pananaw, expectation, English din yun eh. Oh. Pero kumungkwe, iniisip natin na dapat magbunga. No! Because God doesn't want us to perceive. God wants us to produce the fruit. At gaya ng sinabi ko nung Sunday, nasaan ang fruit? Ang iba sa atin, I'm sure, nahanap na natin yung ating fruit. Hello? Ano sabi ko nung Sunday? Hindi nyo naman talaga nanotice sa sarili nyo Sa kakadalo nyo ng gawain ng Lord. Sa kakapanalangin nyo, kakakwaitan nyo, kakapakinig nyo ng mga preaching at mga worship songs. Hindi nyo napapansin sa sarili nyo, humahaba pasensya nyo. Lalo kayong bumaba Sana all. Di ba? Hello? Now? Okay. Sapat na introduction. Sige. And now we will go to our text. Because today, we will put the final nail in the coffin. Okay? Sige, Brother Maki. Luke chapter 18. Verse 9 hanggang 14. Okay? Sige, Tagalog po yung aking Biblia. Babasahin ko dito sa aking Bible. Luke chapter 18, 9 to 14. Okay. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid. Ano ba ito sa Tagalog? Tingin sa sarili matuwid. How do we call that in English? Self-righteous. Okay? Sige. Sinong sinabi niya? Sinong nagsabi niyan? Si Jesus. Okay? Now, 10. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa yung pariseo at ang isa naman publikano. Alam niyo yung publikano? Brother Maki, sa English yata nakalagay dyan, tax collector. Ewan ko. Ayan. Yan, ito klaro. Publikano dito, tax collector. Sige. Tutuloy ko ha. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Aray ko. Magnanakaw, mga mandaraya, mga angalunya, o kaya tulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo rin yan. Okay. Nagbibigay ako ng ikapo at lahat kong kinikita. Kaya mo rin yan. Samantalang ang publikano, tax collector, okay? Nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinabi, Diyos ko po, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. 14. Ano sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa sapagkat sino mang ay at ang nagpapakababay. Okay. Praise the Lord for His word. Okay. Ina-dissect natin. May dalawang lalaki pumasok sa LOH Church. Yung isa, teacher of the law. Pharisee. Yung isa, tax collector, makasalanan. Sabi ng Pariseo, Panginoon, nag-pray siya. Panginoon, salamat. Kaya tingnan nyo, sabi ko nga tinatahik ko rin sa utak ko. Grabe naman siya, nag-pray siya ng Panginoon, salamat. Hindi, kumbaga, nagpe-pray na nga, napaganon pa, hindi ako katulad no. Ay, di kayo na binasa natin. Nangangahulog ang nakaharap siya dito sa harapan, nananalangin, nakuha pa niyang Panginoon, hindi. Ay, sabi ko may marites. Noon pala may marites na. Hello? Grabe, ano? Tapos teka, sandali.
Lahat naman siguro tayo dito nananalangin. Hello? Hindi po bagay ang pananalangin ay patungkol at papunta sa Diyos. Hello? Kasi we will break this one down. Tignan yung ginawa ng publika, ng Pariseo. Anong ginawa ng Pariseo? Nagmarisol siya, nagmarites. Sabi ko, nag-pray na nga, okay na eh. Panginoon. Tapos, Panginoon, salamat, hindi ako katulad. No, Panginoon mo. Nasa loob ng simbahan niyo. Maaring tayo hindi natin ginunguso. Lord, salamat na lang, Lord. Ako mature. Hindi ka gaya ng mga kasama ko. Napaka-immature, Lord. Wala kang inuuso, pero kilala ng Lord yung pinupunto mo. Ganito. Okay. Tignan nyo, ha? Sabi ko, di ba kayo ang prayer patungkol sa Lord? Di ba kayo, ano ang prayer acts? ACTS. Di ba? Okay. Ano yung letter T? Thanksgiving. Okay. Ano yung letter S? Supplication. Okay. Yung prayer ng Pariseo, yung apat ni isa doon wala eh. Meron lang siyang thanksgiving eh. Meron lang siyang acknowledgement sa Lord eh. Meron lang siyang adoration eh. Kinilaan niya ang Lord. Hello? Meron siyang adoration. Panginoon, salamat. Anong sunod? M. Marisol. Marites. Hello? Kaya sabi ko, hindi ba kayong mananalangin papunta sa Diyos? Kaya tingnan nyo ha. Brother Maki, pakilagay yung 18. Hindi ba kayong panalangin papunta sa Lord? Pero tingnan nyo ha. Brother Maki, 11. Itaas natin kasi... Okay. Kailangan ko makita ang 11. Itaas ko lang. Okay, now! Tingnan nyo! Praying like this. God, I thank you. May adoration siya. Hello? Sige, taas ang kamay ng mga totoong nananalangin. Ay, yung iba, hindi nananalangin. Taas ang kamay ng mga nananalangin. Lahat tayo nananalangin. But we don't pray like that. Sabihin mo sa katabi mo, hala ka. Hindi tayo nagpipray ng ganyan. Meron siyang adoration. Ang sunod, Namutya na siya. Hindi tayo ganyan. Tingnan nyo ha, ang buod ng prayer ng Pariseo, imbis na mag-pray, ang sunod, adoration. Point. Sunod ang letter T. AAC. Confession. Imbis na ipahayag niya ang kasalanan niya, ang pinapahayag niya, kasalanan ng iba. Kung kaya dinidescribe niya yung status ng publikano, ng tax collector. Panginoon, salamat, hindi ako katulad. Ay, bakit hindi niya sinabi sa sarili niya? Teka, sandali. I know you are a teacher of the law. Pero ano sabi ng Romans 3:23? Lahat tayo kapos kalwalhatian ng Diyos. Hindi ka pwedeng magmalinis sa harapan ng Lord. Hello? Tignan niyo ang laman ng prayer niya. Pinipresent niya ang kanyang biodata at credential. Bakit ko sinabing present niya ang kanyang biodata at credential? Sabi niya, I am not like. Hello? So, kung dinescribe niya to sa ibang tao, ano siya? Kita nyo? So, imbis na mag-pray na i-present sa Lord ang totoong petisyon, ang totoong supplication, ang pinipresent niya sa Lord, credential niya, biodata niya, hoping that the Lord will hear him more. Bato-bato sa langit ang tamaan bukol. Ang pinipresent niya, credential niya, panlalait sa ibang tao.
Ipokrito tayo kung hindi natin naranasan yun. May isang Christian Lord! Naiinis siya. Lord, parang awa mo na, kunin mo na siya, Lord. Dahil naiinis siya, tama ba prayer yun? We may laugh, but sometimes we pray for that. We pray para sa disaster ng ibang tao. We pray na ang ibang tao, Lord, inaway ako. Sana awayin din siya ng ibang tao. Lord, sinulot niya ang trabaho ko. Sana tanggalin din siya ng amo. That's a wrong way of petition in prayer. At alam niyo ba, pag ganun na ang takbo ng prayer natin, it's not anymore prayer. It's a cursed prayer. Nagre-release ka ng sumpa, kapatid. Hello? Hello? Nandiyan ba kayo? Ang pinipresenta niya, credential niya sa Lord, ang maganda, okay lang naman sana kung, Lord, ako mabait, ako. Kasi, he was trying to impress the Lord, thinking that the Lord will hear his prayer by presenting what he can do and what others are in difference of him. Lord, huwag mo silang i-bless, ha? Katibo naman sila, Lord, huwag mo i-bless. Ako lang, Lord. Dahil ako lagi sa simbahan. Tingnan niyo, ha? Lord, i-bless mo ako. Bakit? Lagi ako nagbibigay ng tithes. Lagi ako nagbibigay ng offering. Nagbibigay ka nga ng tithes ng offering. Pero kung gaano kalaki ang tithes, anong sabi ng Bible? Ilan na dapat ang percentuale ng tithes? 10. Yun lang. Actually, hindi lang naman 10 ang tithes kundi pati parte ng buhay mo, 10 lang naman talaga ang binigay mo sa Lord Kanya walang uminig. Because that's true. The Bible requires 10% of the tithes. Pero sinama mo pati buhay mo doon. Lord, hindi lang 10% ng tithes, pati buhay ko 10% lang ibibigay ko sa iyo. Ang 90 ako pa rin ang hahawak. Yun yung inaral namin ng Friday sa Cell Group. Ang pagiging Panginoon ni Jesucristo sa ating buhay. Isuko ang buong buhay sa Lord. Not 10%. Hello? Lord, i-bless mo ako dahil binibigay ko, Panginoon, ang aking oras. Sa Linggo nandito ako. Binibigay mo ang oras mo. Binibigay mo ba ang dapat para sa Lord? Ang offering mo at ang tithes mo, binibigay mo. See? Bilis Biatsin. Noong linggo, ginutom ko kayo pagkatapos may pagkain. Ngayong linggo, magkasya kayo sa prayers. Okay, now, by the way, ganito ha? Sandali. Doon sa ating binasa, kasi dalawang karakter, may dalawang tao. Okay. Sino ba yung binanggit kanina na nag-present ng kanyang curriculum? Sino ba to? Sino to mga ito? Pastor, yan yung mga yan, yung nakatingin sa malayo. Ito yung mga nakatingin sa malayo. RUC. Ang kasama niyan, yung mga laging mga nalulungkot. Sad, you see. Kayo talaga. Sila yung mga nagtuturo ng Mosaic Law. Pagdating sa obedience, yung mga yan, hindi mo matatawaran yan. Kaya yung sinabi niyang job description, biodata niya, totoo yun. I'm giving my tithes. I'm fasting twice a week. Totoo yun. Kaya lang, sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo bang i-publicize? Kailangan mo bang i-broadcast sa radio station? Hindi. Kaya itong mga tax collector na ito, sila yung mga, sabi ni Jesucristo, kayo, tagapagturo ng batas. Alam ninyo ang batas.
Pero pinapahirapan ninyo ang mga tao sa pamamagitan ng pagdagdag ng bigatin ng mga tao. Real talk. You know, sometimes it looks funny. Hindi lang looks. It sounds funny. Hindi naman pinagbabawal ng Diyos. Hindi pinagbabawal ng Biblia. Pinagbawal ng simbahan. Okay sa Lord. Bakit pagdating sa church rule, hindi okay? Sabi ng Lord, patawarin mo. Dapat yun i-explain na yun. Dapat mo. Ang sabi ng Lord, exercise forgiveness. Exercise reconciliation. Exhort all means to recover. Sabi ni Pablo, exhort all means para ma-recover ang kapatid na nagkasala. Hello? Now, kanina ang binanggit ko mga Pariseo, hindi mo matatawaran ang pidilta nila sa batas. Sa sampung utos lang, ginawa nilang ilan? Ilang utos, naging ilang utos na? 600 plus. Hello? Now, kasi ito sila, ang sabi, Pharisee would typically not interact with sinners. Hindi sila nakikihalubilo sa mga makasalanan. Si Jesus nga pinulaan ng si Jesus. Di ba sabi ng mga disipulo, ng mga Pharisee sa disipulo, bakit ang inyong mga master nakikikain sa mga kawatan? Tapos isang matindi. Di ba sinita si Jesus? Sabi ng mga Pariseo kay Jesus, bakit ang mga disipulo mo, kakain lang sila, hindi sila naghugas ng kamay? Remember the story? Hello? See? It's not really for something else eh. It's for religious purposes. Kaya nga, hungkag ang buhay mong Kristiyano, kung pupunta ka dito, mananalangin, tataas ang kamay, magpipray, paglabas mo, balik ulit sa dati. You're doing simple religious practices. Yung isang kapatid nagkwento, inimbitahan ho ako ng ganitong reliyon, tapos, inimbitahan ho ako ng mga ganito, tapos dadalhin ako, tapos saan ka dadalhin sa religion? Because by doing that, it prohibits you from experiencing the true power of God. Ang mangyayari niyan, puro lahat religious practices yan. Nagbago ka ng pinuntaang simbahan. Nagbago ka ng, bawal yan. Sabi ko nga nung Friday sa cell group minsan ako mismo, naka-encounter ako. Pastor, kaya ayaw kong sama, kayo pala yung pastor, sabi ko po. For the goodness of God. Kaya ayaw ko mag-born again Bakit? Kayo mga pastor, sinasabi nyo bawal manigarilyo. Kaya ayoko. Sabi ko, teka sandali ko dito. Bago mo ako husgahan, pakikuha mo nga yung pakita ng sigarilyo sa pulsa mo. Di kinuha niya. Ano nakalagay? Fumo uchili. Kailangan ba ng isang pastor magsabi sa iyo ng paninigarilyo nakakamatay? Hello? Baby, wrong concept. You don't need a pastor to tell you that smoking kills. Before you even open yung pakete, naka-istampa na yan sa pakete ng sigarilyo. Il fumo uccide. Hindi lang bastang nakalagay doon kasama ang picture. Grazie. Kasama ang picture. Hello? Now, ganito. Itong mga Pariseyong ito, sila yung mga hypocritical. Brother Maki, pakibukas nga. Okay.
Matthew 23, Brother Maki. 17, I think. Verse 17. 23, 17. Okay. Hindi yan. Sandali ha. Sorry, I'm lost. Okay, 27, Brother Maki, hindi 17. Okay, sorry. Okay. English. Maganda sa English to. Mas malalim at tama. Mas malaki ang bukol. I just want to make it. Tinitingnan ko sa aking Bible, tinitingnan ko sa aking reference. Okay. 23, 27. Ito. Okay. Yung mga publikano, mga tax collector, galit ng mga Israelian ang mga kasama nila sa kanila. Dahil bakit? Dahil alagad sila ng Roman Empire. Okay? Kaya tingnan nyo, sa Bible, si Jesus, ang lagi niyang ginagamit na example, mga tax collector. Hello? Naalala niyo yung maliit na mama? Si Zaccheo, na gusto niya makita si Jesus. Tapos, hindi niya makita si Jesus, nauna siya. Anong ginawa niya? Umakit siya sa puno ng sigamoro para makita niya si Jesus. Ano ang kanyang profesyon? Tax collector. Galit ang mga kababayan niya sa kanya. Bakit? Kasi at that time, yung mga tax collector, naniningil sila ng dipyo. Okay? Nandadaya, kumbaga ganito. Kumbaga sila yung, gagamit ako ng word na maintindihan natin lahat. Kumbaga sila yung taga-BIR. Okay? Ang ginagawa nila, hindi lang sila basta naniningil. May overpricing. Hello? So, kaya galit yung mga kababayan nila dahil ginagamit sila ng Impero Romano para singilan, titilin, gatasan yung mga kababayan nila. At hindi lang basta singilin, dipyo ang sinisingil nila. Kaya galit yung mga kababayan nila sa kanila. Sa ibang mga Israelita, sila mga ang tawag ko dyan, traidor. Hello? Now, tingnan nyo. Si Jesus magsalita nito. Matthew 23:27. Woe to you, scribes and Pharisees! Basa, 1, 2, 3. You are like whitewashed tombs. Alam niyo yung whitewashed tombs? Libingan. Tingnan niyo, bago mag-November 1, pumupunta ka sa sementeryo. Anong ginagawa mo? Dinadabuhan. Ang nicho, anong ginagawa mo? Pinipinturahan nila, lagyan ng fresh na flower. Pero ang sabi ni Jesus, which appear beautiful on thee, but are full of dead bones and impurity inside. Teka sandali ha. Basa, 1, 2, 3. Alam niyo ba kung ano yan? Hello? Okay. Ang biblical definition ng hypocrites ay ganito. Someone who pretends to have a moral and religious beliefs and principles that they possess, but they do not practice it. Hello? Sa Tagalog, Brother Maki, kasi tayo'y Pilipino, mapagbasa. Sa ibang version ng Bible, mapagkunwari. And this, sige, na. Okay. Kaya ang tawag ni Jesus, kayo mga Pariseo, mga ipokrito kayo. Bakit? Anong sabi ng Pariseo kanina? Ako nag-aayuno. 2 beses sa linggo, nagbibigay. Pero hindi po katulad. See?
So, the word, teka sandali ha. Magkaliwanagan nga tayo. Malimit tayo, very, ang tawag doon, Italianohin ko. Multo più facile na lang sa atin na isgansya ang salitang ipokrito ka. Ganito. Alam ko para sa marami, ang pagkaunawa natin sa salitang ipokrito, kung ang pastor ba nagturo, tapos nagkamali, ipokrito ba yung tawag doon? Kung ang Kristiyano ba, umattend ng Sunday service, tapos nagkasala, ipokrito ba yun? Tingnan nyo, ano sabi nyo? Punta ka ng simbahan. Tapos bago ka umuwi, nagkaskas ka pa. Alam niyo yung kaskas? Kagagaling mo ng simbahan, tapos bago ka umuwi, nagkaskas ka pa. Pa-church ka pa. Tingnan mo, listen to this. Di kayo sabi mo, napaka-ipokrito mo. O di namin nyo rin. Ang hypocrisy ba? Pag sa tingin natin, ang hypocrisy ba? Pag ang isang Kristiyano nagkasala, hypocrisy ba yun? Sino nagsabing si? Taas ang kamay. Wala. Sino nagsabing no? Wala rin. Hindi ko na yan. Ay, paano kung sasabihin ko sa iyo, mga kapatid, kung ang isang Kristiyano nahulog sa kasalanan, it's not hypocrisy. It's not hypocrisy. That is called human fragility and weakness. O kapito, at kagagaling mo ng church, tapos ganyan. Bakit? Sino bang hindi nagkakasala? Anong sabi ng Romans 3:23? Lahat tayo kapos sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kung ang isang Kristiyano, Sabado-Linggo nandito, nagkataong Martes, dahil dinukutan siya sa metro, napamura siya, it's not hypocrisy. That's human fragility and weakness. Hindi ko dinidiscount yung kasalanan. Nagkasala, nagmura minura niya yung magnanakaw eh. But it doesn't entail hypocrisy. It entails human fragility. Natouch ang emotion mo eh. O di pag naipit ka sa sensora eh. O di pag napasok ka ng plansa, aminin. Is that hypocrisy? No. It's fragility of a human emotion. Ang hypocrisy, sa totoo lang mga kapatid, is when you acted. Ang mga aktor noong unang panahon, ang tawag sa kanila, mga hypocrites. Why? They're acting na hindi naman talaga sila. Kaya ang word na hipokrito, pag nag-aakto ka, na hindi naman talaga ikaw yung. Agree kayo? Yan ang, Tagalog uli, Brother Maki. Ibalik po doon sa sinabi ni Jesus, 23:27, mapagpaimbabaw ko. Yan. Ang sabi ko kanina, gusto ng Lord tayo'y mamunga, pero ayaw ng Lord ng bunga na. Basa 1, 2, 3. Ang gusto ng Lord, genuine fruit. We pretend to be holy because when we are inside the church, ayoko magka-impression si sister. You know, we're living in a world ngayon, ng mga panahon na ito, na ang mahalaga, ang likes, ang followers. Tingnan nyo isang, tingnan nyo! Wala dito, huwag kayong mag-alala, wala dito yun, hindi nakaupo dito, Tagaybang Church yun. Tingnan nyo ha, wow! Morning, magpo-post yan sa Instagram. Before you start your day, start it with the Lord. Magpapakita yan eh. Tingnan nyo, maglalagay yan sa mesa ng Bible. Maglalagay yan ng notebook sa mesa. Kasi sa caption niya, start your day with the Lord. Okay? Tapos,
Kunyari ito, cellphone. Cellphone. Dapat yung pinakamaganda. At dapat yung kita yung page ng Bible. Nakailang shot ka sa cellphone mo, 20. Kasi gusto mong ipakita, pag nag-post ka, ang tawag ko dyan, Instagram Christians. Start your day with the Lord. Doon sa post niya, nandun ang Bible. Pero bago niya na-post yun, mind nyo, naka-20 shots yun. Naka-20 texts yun. Eh, ang tanong ko, di mas marami pa yung... may natutunan ka ba talaga sa Biblia? Binasa mo o nagbasa ka ba talaga ng Biblia? Ay, oo nga, alas 8 na papasok na ako. Naubos na ang oras mo sa kakapicture mo sa Bible mo at sa notebook mo. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga nagbasa ng Biblia eh. Hello? Sikuhin mo katabi mo, parang ikaw yata yun. Sabi ko, parang lang naman. Tingnan nyo, in the end, naubos ang oras mo sa kakapicture mo, maganda ang caption, dapat well-lighted. And tanong, nagbasa ka ba talaga ng Biblia? Nag-quiet time ka ba talaga? Ang tawag ko doon, Instagram Christian. Tapos, pinost yun ng umaga. Hindi na nag-pray yun, takbo sa trabaho. Naapakan sa metro ang paa, pinagalitan ng amo, kung ano na nangyari. Bakit? Mas inuna pa yung kakapost niya sa Instagram niya kaysa sa manalangin. Ay di gulo ang maghapon niya. Lito sa maghapon. Pag-uwi ng bahay, aburido! Bakit? Pinagalitan ako ng amo, naipit pa ang kamay ko sa metro, magsasara na. Hindi ko nahabol yung biya. Tingnan niyo. Do you really want a Christian life like that? Hello? Gusto niyo ba talaga ang Christian life na ganyan? Yan yung sinasabi kong sige, patatawarin na kita. Sinabi ng pastor, patawarin daw. Forgive, but not forget. Pwede ba yun? Pwede ba yun? That's why you're still angry. Why? You keep on remembering it. Pastor, pinatawad ko na. Pero per favore, huwag niyo lang bangkitin ang pangalan niya sa akin. Ano yun? Meta na 50% forgiveness. Bakit ba? Noong pinako ba si Jesus dito, sinabi ba ni Jesus sa'yo? Pwede. Alam ko na, sabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus to, invento ko lang to baka maniwala kayo. Sabi ni Jesus to, nakabago sa cross. Sabi ni Jesus, Ama, it is over. Pero bita lang para sa kanya, babalik din naman yan sa kasalanan Yan, magnanakauli yan. Hindi bita lang ipapatawad ko yan. Hindi. Now, tingnan nyo ha. Si Jesus hindi siya naging mapagpaimbaba. Sinong ligtas dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Makinig sa instruction. Sinong ligtas? Taas ang kamay. Paano mo sasabing ligtas ka? Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon sa sarili kapagligtas. Ay, sandali! Sandali, bato-bato sa langit. Marami tumatanggap kay Jesus. Wala. Marami tumatanggap kay Jesus sa puso. Wala sa puso. Now, ganito. Kung kayo ang tatanungin ko, what is the proof of your salvation? Ay, bumili ka ng cellphone, di ba? Bago cellphone mo, iPhone 17. Kung bago. Noong nagbayad ka sa kahera, anong binigay sa'yo ng kahera? Hindi ka binigyan ng item. Ang sabi sa'yo doon sa kaparate, ba hindi lang pagare? Puoi tornare do telepono. Nagpunta ka sa kahera. Di ba? Ginanon mo yung card mo. Sabi ng card mo. Tapos, tingnan nyo.
Tapos, anong binigay ng kahirap sa'yo? Ha? Resibo. Hindi nyo ba alam na yung resibo na yan? Tapos sabi sa'yo ng cashier, non perdere questo scontrino perché se il prodotto non va bene, puoi cambiarlo? Ang tawag ko sa resibo, proof of purchase. Nung hawak mo ng resibo, galing ka sa kahira, pumunta ka doon sa eskaparate, sabi mo sa entente, o dyan pagato. Tapos saka binigay sa yung telepono, tama? Si Jesus, ano ang proof that we have been purchased by His blood? What is the proof of purchase of our faith? Jesus Christ in the third day. Kaya kung tatanungin natin si Jesus, Lord, ano ang bunga na ginawa mo para sa akin? Sasabihin ni Jesus, namatay ako sa krus, nagpagkasakit, nagpakahirap pa kayo. Isaiah 53 verses 4 and 5. Napako ako sa cross, namatay ako para sa iyo. Sa ikatlong araw, nabuhay ako. At lahat yon para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo yun. What Jesus did for us has a proof of purchase. Kaya inaasahan ni Lord sa atin, magkaroon din tayo ng proof. Hello? Si Sete. Ito nasabi ko na ng Biyernes, sasabihin ko sa inyong lahat. Sabi ko, mapalad tong Friday cell group namin eh. Lagi yung prelude ng aking preaching eh, sila muna nakakasada. Tingnan niya, marami sa atin, struggle tayo sa ating mga weaknesses. Struggle tayo. Pastor, paano pa mapaglabanan yung bisyo? Pastor, yung aking kasawa. Pastor, hirap na ako. Paano ba kasi mapaglabanan yan? Tingnan niya, sino nakarinig na ng ganaon? Hindi lang nakarinig, kundi lahat tayo dumadaan sa ganaon. Talagang paglabanan ko ito. Talagang paglabanan ko ito. Hello? Kung naging spendatsyon na ka, ay binago ng Lord ang buhay mo, talagang sinisikap mong paglabanan yung maging bilmo ko. Hello? Ay parang wala sila narinig. Sinisikap mong pinaglalabanan mo yun. Tama? Pero ang tanong, did you win? Did you win? Meron ganito, Pastor, nakontrol ko naman. Kasi 3 buwan lang, Pastor. Bakit? Yung niyaya ako ulit Mari, sama ka sa Servali. Sama ka namin yung sasakyan ng gamitin namin. Kahit punuin mo lang, pinang-shopping mo yun. Bukas ang baligya, ang bagalyayo ng makina. Pwede ko sumama, kumare. Tapos ang sagot mo, Pastor, napaglabanan ko yung pagiging spendatsyon ko 3 months lang. Bakit ganun, Pastor? Nangangahulugan, temporarily, na-suppress mo. Temporarily, napaglabanan mo. Pero nangyari, balik ka rin doon. You know why we struggle with our... Alam niyo kung bakit struggle tayo sa ating mga weaknesses? And this is the reality. Because we fight. Pastor, pinaglalabanan ko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong paglabanan. Yung ating mga kahinaan, hindi natin dapat pinaglalabanan. We don't fight it out. Ayan ang dapat na tamang gawin. Isuko mo sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, isuko mo kasi sa Lord. That's why we fail. We fight it out. Ano sabi ng Bible? Ito, memorize ni Kuya Arnold. The spirit is willing, but the flesh is weak. Malakas ang espiritu, mahina talagang katawan. So ang mangyayari, parang natin ma-overcome ang ating weaknesses. We don't fight it out. I-surrender natin sa Lord. Kaya hindi tayo nananalo. Kaya ang buhay lumalabas. Tingnan nyo, napigil mo ng 3 months, tapos bumalik ka uli. Anong tawag nila sa'yo? Yan ang tamang word, hypocrite. Kaya ba? Kasi tusok-tusok na hindi mo nakita. Hello? Now, kaya tingnan nyo,
kuminsan. Kuminsan. Once we slug it out with our kahinaan, ano nangyayari? We stop it temporarily. Kaya sabi ng mga tao, ito ang tunay na ipokrito. Because why? We pretend to live with which we are not really. Hello? Andiyan ba kaya? Ito tama ka na. Kaya sabi ko kanina, ang Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Sandali. Look at me. Look at me. False humility is a source of hypocrisy. Sister, glory to God, blooming na blooming ka ngayon. Ay, kulang pa nga sa tulog yan, sister. Hindi pa nga ako nag-make up. Wow, Sister, glory to God. Kaganda ng dating ng prayer mo, anointed na anointed. Kanina nga lang ako tinawagan ni Pastor niyan, hindi pa ako maganda. Wow, Sister, glory to God. Anointed ka kanina, nagpakanta ka. Manas pa nga ako niyan. Hindi pa nga, kulang pa nga ang oras ng practice eh. Minadali pa nga ako ng mga musician. Wow, False humility is considered hypocrisy. Dahil sa takot mo na masabihang mayabang, bakit hindi mo na lang aminin? Glory to God, kapatid. Talaga namang inanoint ako nung tinayo, nung tumayo ako. Salamat sa Lord, nandun yung biyaya niya nung ako'y nanalangin. Hindi man ako nakapaghanda, pero inanoint ako ng Lord. Palakpak sa Lord! Salamat sa Lord nung ako nagpakanta. Kulang man ang paghahanda, sinamahan ako ng Lord. Sa takot mong mapagkamalang kang mayabang. Ay, glory to God, kapatid, ang sarap ng luto mo. Nadamihan ko pa nga asin mo. Mahalag pa nga. See? That's all false humility. And I consider that hypocrisy. Hello? Glory to God, sister. Sa buhay mo, talaga naman, pag nakikita kita nakaka-bless ka. Oo naman. Dahil highly blessed and favored. Ikaw naman, ano yun? Sana sumabit dito yung sinabi. Sana sumabit dito yung word na, ay pastor, ano ba kayo nagpaparinig? Nag-iinsulto? Hindi. Nagsasabi ako ng katotohanan. Even me. Kaya nasabi ko, nung mga ilang araw na my temper was not really, I argue with pastora, small little things like, kagabi, nakatulog ako nakatalikod. Sobrang init. Tutulog ka niya, kapin mo asawa, pawis ka. Why? Sabi ko nga, Lord, would I deliver this? Sabi na, Lord, go. I'm giving you clearance. Sabi ko, Lord, baka batuhin ako ng silya. Ganon! Sabi ng Lord, mas iniintindi mo pa kung ano yung impression ng tao. Because I want these people, I want all of you to learn. Ang gusto na, God is not touched by how great your talent is. God is touched by your humility and humbleness. Sige po ako. Umuuga ang langit pag ikay nagpapakumbaba. Galit ang langit pag ikay nagmamataas. Hello? Okay. Conclusion na. I can down. Oh, good. Very good. May nagpaalala. Okay. Now, sandali. Kasi demonstrative tayo. Okay. Anong sabi ko nung nakaraang linggo? Siguro hindi natin maalala. I will try to refresh you. There are 3 characteristics of the fruit, right? First is, fruit is always visible. Yes. Alam mo, hinog na ang mangga. Dahil hindi na siya kulay green. Ano na ang kulay ng hinog na mangga? Yellow na. And you know that the fruit is ready. Hello?
So, nangangahulugan, ang prutas sa buhay natin, whether we like it or not, visible yan. Sa ayaw at sa gusto mo, hindi mo pwedeng ipagkunwari ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Hello? Magkunwari kang mabait, magkunwari kang mabuti, magpapaimbabaw ka, sooner or later, madidiskubrihan ng tao yan. So, ang tunay na prutas, hindi mo pwedeng itago. Kasama ng karakter mo ang tunay na prutas. Hello? Pangalawa. The fruit bears the character of the tree. Anong sabi ni Jesus? Ang mga sangang hindi nakakulega sa akin, hindi ba mamunga? Wala akong nakitang mangga na namunga ng santol. Hello? So whatever the tree, it brings the character to the fruit. Ay, alam mo yung mangga na yan, matamis siya. Puno pa lang nakita mo, alam mo, pag namunga, matamis. Bakit? Ano yung karakter ng puno? Lalabas siya sa bunga. Mana ka, ikang bata ka. Mana ka talaga sa... wala ko sinabi. Ay, kapatid. Alam ka naman magmana sa kapitbahay mo yan. Hello? So the fruit bears the character of the tree. Thus, the fruit will not exist for itself. Hello? Ang pruta, wala akong nakitang mangga na kinain niya ang kanyang sarili. Ang sabi ng puno ng mangga, gutom ako, baka pitas niya. Wala. Ang ilog, para saan? Hindi pwedeng inumin ng ilog ang kanyang sarili. Hello? So nakakahulugan, the fruit will benefit others around you. Whether you like it or not, ang makikinabang sa bunga na dala ng buhay mo na naka-attack kay Kristo, na naka-attach kay Kristo, ang makikinabang asawa mo, mister mo, misis mo. Ganito ha! Mga anak, pupunti kayo, pero I will ask you, mga anak, kapag si mami o si daddy humaba ang pasensya, masaya ba kayo? Huwag kayo matakot, sabihin niyo totoo. Si Dominic siya na. Sabi ni Jim. No. Masaya ba kayo pag humaba ang pasensya ng genitore? Ay, hindi kayo yung tinatanong ko. Sino? Hindi na merita. Sino? Si Dominic siya, si? In fairness. Mga magulang, pag naging masunurin ba't mabait ang mga yan, hindi ka ba kayo masaya? Yes! Kaya tingnan nyo, ang bunga nila, tayo ang nakikinabang. Ang bunga natin, sila ang nakikinabang. Mga mister, pag sinisis may pagpipigil sa sarili. Hindi ba ka tayo masaya? Brother Eman, malakas ang amen mo, si Pastor na sa Pilipinas. Malakas ang loob ni Brother Eman. Bakit? Si Pastor na sa Pilipinas. Pastor asawa niya na sa Pilipinas. Natin ninyo, ang nakikinabang, yung nasa palibot mo. Hello? Kaya ang gusto ng Lord, original fruit. Why? Because original fruit benefits people around us. Okay? Sige, conclusion na. Isasama ko dito ang time. Sister Marieta, ikaw nandyan. Pakikuha yung nasa ilalim ng upuan ko. Remove it from the... Yung nasa ilalim ng upuan, paalisin mo sa supot. Dahan-dahan. Brother, bakit pwede pakikuha yung... Dahan-dahan. Kayo ha, may hint na kayo ha. Alam nyo na ha. Wala akong ginagit ng linong yung Biyernes. Kayo ha. Humingan. Dahil, Sister Marieta ka. Iiwan mo yung sakit to. Talaga naman. Iiwan mo.
Di. Oo naman, alam ka naman, bulaklak ipakita ko dito. Kayo talaga. Okay. Ano tawag ko dito? Bowl of fruits. Okay. Okay. Yeah. Alin ang totoo? Ha? Alin ang totoo? Ito. Now, tingnan nyo ha. So, para sa inyo, ito ang hindi totoo. Okay. Tingnan nyo ang hindi totoo. Walang dagdag. Ang kakain nito, hindi mafe-fed. Ang kakain nito, mafe-fed up. Hello? If you will eat a false fruit, you will not be fed. You will be fed up. Nakakasawa na. Tama. Mawalang galang na. Tatagusin ko na talaga. Sabi ko, papakuha ko kayo if you will eat a false fruit, it will not feed you. Lest ang tao mafe-fed up. Plastic. Pisil-pisil ko lalabas yan. Di ba pag ang prutas may original? Alam mo, pastor, yung asawa ko, sa kakatan dyan sa inyo, pastor, napapansin ko, bumabait. Pastor, yung mister ko dati, wala namang pakialam ng pastor. Basta gawin niya gusto niya. Ngayon, pastor, nakakadalo niya. Pastor, sorry ng sorry. Saan ang urig? Saan ang balso? Ito ang urig. Huwag kang makitap to. Huwag na kayo ang urig. Ang sabi niyo urig. Huwag na kayo magaspang. Dilaw. Ay, may green. Huwag na kayo. Ito, dilaw na dilaw. Hinog na hinog to. Tingnan niya. Using the word Christianity, we sell ourselves to people. Christian ako. Makintab ako. Christian ako. Yellow. Alin ang uray? Pastor obvious ba? Huwag ka makintab to. Maliit to. Mas gusto niyo, di ba, mas malaki? Baka mahulog. Hindi akin ito. Salamat sa mga nagpahiram. Saan ang original? Ito. Tama? Lahat ng kakain ng original fruit mo, mabubuso. They will be fed. If they will eat this, basag ang pustiso. Hindi naman totoo eh. Gusto nyo title? Gusto nyo title? Where is the original fruit? Kung nung Sunday sabi ko sa inyo, where's the fruit? Yan, pastor, hawak mo. Frutas naman talaga lahat yan eh. Oo, tama. Pero ang tanong ko, where is? Ulit, where is? Di ba pag namumunga buhay mo bilang Kristiyano, masarap kang kasama. Masaya kang kasama. Jolly kang kasama. Kaya tingnan nyo, ako nakain. Anong gusto nyo gawin ko? I-share. Anong sabi ko kanina? Hindi lang ako magbe-benefit. Na gusto nyo i-share ko? Pwede. Because pag original fruit, everybody wants it. Nobody likes this.
Hello? Kapain nga natin ang puso natin. Nasaan bang original? Lord, nasaan bang original? Yung lumalabas ba sa akin, Lord? Lord, yung pakikitungo ko ba sa kapatid ko? Lord, yung pagpunta ko ba sa church? Wala akong sinabi. Lord! Lord, yung pagpupuri ko ba, pagtaas ko ng kamay kahit 15 degrees lang, hindi katulad ng katabi kong 90 degrees. Lord, yun ba? Guarda. Hindi ako ang magdi-define which is which. Yung Diyos na tinataasan mo ng kamay. Yun bang pagbibigay mo sa gawain ng Lord, nakita ang kapal-kapal ng bustanablo. Yung para lahat, puro chiguero. Nagmumukhang ba? Yun bang pagbibigay mo sa church? Upang kitang tao, para sabihin, mapagbigay ka. Baga kasama sa fruit, kindness. Hello? Can you understand? Okay.